ospital dinadala ang mga taong nagkakasakit o nadidisgrasya upang mapagaling ang may karamdaman at mailigtas ang nasa peligro ang buhay sa tiyak na kamatayan. Subalit, paano kung may nagaganap na misteryo sa ospital? Narito ang makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang misteryo sa ospital. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Nakatutuwa yung clown sa party na pinuntahan natin, ano? Ikaw lang naman kasi nung una, ayaw mo pang pumunta tayo mag-anak sa birthday party ng pamangkin ko. Kasi nga po, Mami, kala ni Daddy, children's party yung pupuntahan natin. Kasi nga, kasing gulang mo lang, Keno. 10 taon lang yung pinsan mong nag-birthday. Oy, kung hindi tayo umaten, baka nagtampo pa sa atin yung kapatid ko. At hindi sana nakita ni Daddy yung mga magic tricks na ginawa ng clown, Mami. Puro bago at original kasi mga magic na napanood natin eh. Kaya nalibang ako ng konti. Kaya, Bet. Oh, bakit bigla ka natigilan? And, yung brake. Hindi gumagana yung brake na sasakyan natin. Ano? Daddy! Daddy, mapaga tayo sa... Kailangan di ka kumalibala. Piotr Castro, ipasok mo na sa selda yung nahuli mong pusher. Pasok! Sir! Oh, bakit? Bakit ka umahangos? Anong problema? Hindi ako may problema, sir. Yung lula ng coaching nakita kong sumalpok sa isang puno. Ha? May nangyaring aksidente? Meron, sir. Sa boundary ng bayang to. May coaching kasunod ng sasakyan ko kanina ang naaksidente. Kaya huminto ako sa tapat nitong presinto para mag-report sa inyo. Tatawag ako ng ambulansya. Dapat marespondehan agad yung nadisgrasya, sir. Kaya nga tatawag ako ng ambulansya bago ako rumisponde. Baka may kailangan may sugod sa ospital sa lura ng kotseng sinasabi mong naaksidente. Sakit ng kanan, pisngi ko. May dugo. Nasugatan ako sa mukha na sumalpok sa posting sasakyan namin. Beth, okay ka? Okay lang ako. Nasugatan ako sa braso pero bababaw lang. Sige, no? Ayun, nakalugmok siya sa likuran ng kotse. Ha? Kino, anak. Kukunin ko siya. Kino. Mami. Daddy. Ang ulo ko po. May dugong umaagos sa kanyang ulo. Si Kinong malubang nasugatan sa aksidente. Dapat magamot agad ang anak natin, Beth. Isusugod natin si Kino sa pinakamalapit na ospital. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi.
Karga na kita, Kino. Nailabas na kita sa kotse. Nadaling ka na namin ng daddy mo sa pinakamalapit na ospital. Tira sa gilid ng daan, Pet. Oo, nakahawak ko sa braso ni Kino. Habang karga mo. Leo, mag-abang tayo ng masasakyan dito sa gilid ng daan. Alanganing oras na. Baka wala nang magdang sasakyan sa lugar na ito. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan maipagamot agad natin si Kino. Baka maluba ang kanya sugat. Maglakad tayo. Oo. Bilisan natin, Pet. Sumunod ka sa amin, anak mo. Kailangan magamot agad si Kino. At baka maubusan siya ng dugo. Pagkasulan mo lang ng buhay. Nakat na natin. Tumawag na tayo ng mag-aasikaso. Ngayon mo, para nang makita yan. Robert, salamat. May malapit na ospital sa pinangyarihan ng aksidente sa ating mag-anak. Oo nga, Ellie. Nadala natin dito si Kino kahit na naglakad lang tayo papunta dito. Kaya lang, pagdating natin dito, may iba pang pasyente rito sa emergency room na inaasikaso ang doktor. Kaya hindi pa niya magamot si Kino. Di bale, ang anak na natin yung susunod na aasikasuhin ng doktor dahil wala nang ibang pasyente dito. Oo nga. Sandali lang ha. Pupunta muna ako sa comfort room. Beth, ikaw na muna ang bahala kay Kino ha. Sige, Ellie. Diyan lang kayo sa kinauupuan niyo. Alalayan mo mabuti si Kino habang nakasandal siya. Oo, akong bahala sa anak natin. Huwag kayo aalis dyan ha. Sandali lang ako. Guard, Ano yun, sir? saan ang comfort room dito sa ospital? Dun ho. Diretso lang kayo sa dulo. Tapos kumaliwa ka. Makikita mo ng CR sa tabi ng elevator. Okay, thank you. Guard, pwede pakitingnan-tingnan mo yung mag-ina ko. Kasi baka habang wala ako sa tabi nila, kailangan na miss ko makakatulong sa pag-aasikaso sa anak namin eh. Ha? Sige, guard. Babalik agad ako. Nasaan kaya ang mag-ina ng lalaking yun? Doktor, May paglilingkod ba ako sa inyo? nagamot mo na ba yung anak ko? Anak nyo? Oo. Kanina nakaupo dito sa emergency room yung mag-ina ko. Katabi ng misis ko yung anak namin. Naghihintay silang magamot mong anak naming may sugat sa ulo kasi pagdating namin dito may inaasikaso ka pang ibang pasyente na matandang lalaki. Katatapos ko lang kung magamot ang matandang lalaki. Pero hindi ko nakitang sinasabi niyong mag-ina niyo. Ha? Sige, maiwan ko muna kayo. Nasaan yung mag-ina ko? Nasaan sila? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Doktor. Ha? Dok, sandali lang. Ano po yun? Dok, pasensya na. Sinundan kita dahil hindi ako naniniwalang hindi mo nakita yung mag-ina ko. Pero yun ho ang totoo. Pinagbiling ko ang misis ko na huwag aalis sa emergency room. At sigurado kung susundin ako na asawa ko. Kaya imposibleng hindi mo nakita yung anak ko. Kung hindi ho kayo naniniwala sa akin, wala ho akong magagawa. Sandali. Magsabi ka sa akin ng totoo. Bitiwan yung braso ko. May asikasuhin pa akong ibang pasyente sa mga ward. Hindi kita bibitiwan hanggat di ko nalalaman kung nasaan ang aking mag-ina. Guard! Guard! Sir? May problema Ayaw kong bitiwan ang lalaking ito. Ay, sir. Wag po kayong gumawa ng gulo rito. Gusto ko lang namang malaman at magsabi siya ng totoo. Bitiwan mo si Doc, sir. Salamat, guard. Kung hindi ko pa siya nawakan, baka hindi niya ako binitiwan. Sige na po, Doc. Asikasuhin niyo na pong iba niyong mga pasyente. Ako na pong bahala rito. Sige, okay.
Sir, Bitiwan mo ko. mabuti pa, lumabas na kayo rito sa ospital. Bakit mo ko palalabasin dito? Nakaka-istorbo ho kayo. Natatakot sa inyo ang doktor. Sinungaling ang doktor na yun. Sir, mabait si Doc. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Alam ko nakita niya ang aking mag-ina sa emergency room kanina. Pero itinatatwa niya, ikinakaila niya. Iginigiit siya hindi niya nakita ang aking mag-ina. Pero sir, kahit ako hindi ko nakita ang sinasabi niyong Mga sinungaling kayo! Oh, Bitiwan mo ko! sir! Pinagkakaisahan niyo ko. Hindi ko alam kung bakit pare-pareho kayong hindi nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung ano nangyayaring misteryo sa ospital na ito. Pero ikinakaila ninyo. Sir! Itinatago ninyo ang mag-ina ko. Mga walang hiya kayo! Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. May nangyayaring misteryo sa ospital na ito. Sir, huwag kayong magalit. Huwag kayong sumigaw. Magsabi ka sa akin ng totoo. Walang nangyayaring misteryo dito. Meron! Huwag kayong sumigaw, sir. Baka akalain ng mga nurse at ibang pasyente may nangyayaring gulo rito. Talagang magkakagulo tayo kapag hindi nyo inilabas ang mag-ina ko. Wala naman nung dahilan para magwala kayo. Itinatago nyo ang aking mag-ina. Nagkakamali kayo. Sige na, lumabas na kayo. Hindi ako lalabas ng ospital na ito nang hindi ko kasamang asawa at anak ko. Pero, sir... Beth! Ay, huwag kayong sumigaw. Beth! Huwag kayong mag-iskandalo rito. Kung talagang wala kayo itinatagong misteryo sa ospital na ito, ako maghahanap sa akin mag-ina. Patutunayan kung nasa ospital na ito ang asawa at anak ko. Beth! Ay, sir! Oh! Sir, magbalik ka rito! Oh! Sir! Huwag kayong mag-iskandalo! Oh! Lumabas na kayo rito sa ospital, sir! Oh, humahabol sa ka ng babae. Sir! Sir, tumigil kayo! Hindi ako Tigil! magpapahabol sa kanya. Sir, ano Akit ba? ako sa itaas ng ospital. Lalansihin ko ang gwardyang humahabol sa akin. Ay, dito. Magtatago muna ako sa kwarto kita. Ayun na. Lumampas na ang babaeng gwardya. Papahinga muna ako. Papalipas muna ako ng ilang minuto sa kwarto kita bago ako magpatuloy sa paghanap sa akin mag-ina. Alam kong hindi basta aalis dito si Beth at Kino. Maliwanag ang usapan namin ang mag-ina ko nang makarating kami rito. Daddy, Mommy, masakit ang ulo ko. Ellie, mukhang malalim ang sugat sa ulo ni Kino. Anak, huwag kang mag-alala. Narito na tayo sa ospital. Magagamot ka na. Oo nga, anak. Kapag naasikaso ka na ng doktor, mabibigyan ka na niya ng gamot. At hindi nasasakit ang sugat mo sa ulo. Sandali lang, anak. Konting tiis na lang ko, ha? Opo, Daddy. Anak, lakasan mong loob mo. Hindi kami papayag ng daddy mo na hindi ka magamot sa ospital na ito. Hindi. Pareho kami ni Beth na desiditong magamot ang aming anak. Kaya imposibleng basta sila umalis ni Kino na hindi ko nalalaman. Talagang may misteryo rito. Kaya nawawala ang mag-ina ko. May malaking misteryo sa ospital na ito. Balikan natin ang kasaysayan tampok
sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano, guard? Narito pa sa ospital ang lalaking naghahanap sa kanyang asawa at anak. Opo, Doc. Kaya nakarating ako rito sa 3rd floor sa paghahanap sa kanya. Akala ko ba pinalabas mo na siya kanina? Nang iwan niyo po kami, pinalabas ko siya, pero hindi po siya sumunod sa akin eh. Umakyat po siya sa itaas ng building sa paghahanap ng kanyang mag-ina. Hindi mo dapat iniwan ang pwesto mo sa ibaba ng ospital. Alam ko, Doc. Mas importanteng naroon ka at mabantayan mo mga pumapasok at lumalabas dito sa building. Babalik na po ako sa pwesto ko. Pero baka kung ano pong gawin dito sa ospital ng lalaki naghahanap sa kanyang asawa at anak eh. Hayaan mong ibang maghanap sa kanya. Doc. Humingi ka ng tulong sa mga otoridad. Sino ang lalaki nang gugulo dyan sa ospital? Hindi ko po siya kilala, Kapitan. Pero mukhang desperado po siya kaya tumawag po ako dyan sa inyo sa presinto. Pasyente ba siya? Hindi po. Dalaw? Hindi rin po. Bakit siya nang gugulo? Naghahanap po siya sa kanyang mag-ina. Nahinala po niyang itinatago rito sa ospital. Nasaan ang lalaking yun? Tinakasan po ako nang pinalalabas ko siya. Pero malamang, iniisa-isa po niya mga kwarto dito sa ospital sa paghanap sa kanyang mag-ina. Oo, sige. Pupunta kami dyan ng ilang kasama ko. Salamat po, Kapitan. Kami ng mga pulis ang bahala maghanap sa lalaking sinasabi mo na tila desperado na at nanggugulo. Ilang kwarto na sa ospital na ito napasok ko. Pero hindi ko pa rin natatagpuan ang aking mag-ina. Nasaan kaya sina Beth at Kino? Ellie, Ha? Beth! mabuti nakita kita. Oh, salamat nakita kita. Kanina pa ako naghahanap sa inyo ni Kino. Naghahanap din ako sa iyo. Dahil alam ko, maghahanap ka sa amin ng anak mo. Bakit kayo umalis sa emergency room? Hindi ko gustong umalis doon. Nung iwan mo kami ni Kino, para magpunta ka sa comfort room, may ilang staff ng ospital na lumapit sa amin. Doktor? Hindi. Nurse? Hindi rin. Mga attendant. Mga attendant ng ospital? Oo. Pilit nilang isinama kami ng anak mo. Inilayo kami sa emergency room. Nasaan si Kino? Hindi ko alam kung saan nila dinala ang anak natin. Sila yung kumarga sa kanya. Dahil inihiwalay nila ako sa ating anak. Natakasan ko lang ang mga attendant na parang bumihag sa akin. Abet, parang may nangyayaring misteryo dito. Tama ka. Yan din ang nararamdaman ko. Ang kutob ko, may misteryo sa ospital na ito. Natatakot ako. Baka kung ano lang ginawa ng mga attendant ng ospital sa ating anak. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Huwag kang matakot, Beth. Ellie, baka pinatay na ng mga tauhan itong ospital si Kino. Hindi maaari yun. Walang sino ang maaaring gumawa ng masama sa inyong pamilya ko. Wala! Hindi ako papayag na saktanin naman si Kino. Hindi. Panaginip lang. Nakatulog pala ako habang nagpapahinga sa kwartong ito. Salamat.
Hindi totoo na may masamang nangyayari sa anak ko sa ospital na ito. Magpapatuloy ako sa paghahanap sa aking mag-ina. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatagpuan sila Beth at Kino. Hindi ako aalis sa ospital na ito nang hindi ko kasamang aking mag-ina. Hindi. Mangyari na mangyayari. Halika, doktor! Sino ka? Ako. Ang padre de pamilya ng mag-inang itinatago niyo sa ospital na ito. Ikaw? Ngayong nasunggaban kita at nabaliti ko ang isang braso mo sa iyong likuran. Magtapat ka sa akin. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, babaliin ko ang braso mo. Anong ipagtatapat ko sa'yo? Ano ang nangyayaring misteryo sa ospital na ito? Ano? Aray ko, walang nangyayaring misteryo rito. Meron! Kung walang misteryo rito, bakit nawala rito ang aking mag-ina? Anong ginawa niyo sa kanila? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Alam mo ang lahat ng nangyayari sa ospital na ito dahil isa kang doktor. Huwag mo pilipat ka ng braso ko. Nasasaktan ako. Lalo kang masasaktan na kapag hindi mo ipinagtapat kung nasaan ang mag-ina ko at kung ano lang nangyari sa kanila. No! Sinasaktan si Dok! Mga nurse, tawagin yung guard. Yung guard, dali! Masaktan si Doktor! Ha? Magkakasabot kayong lahat sa ospital na ito. Lahat kayo manarigod sa akin kapag hindi nyo inalabas ang aking mag-ina. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo hindi namin itinatagong yung mag-ina? Sinungaling ko! Aray ko! Bitiwan mo siya! God, tulungan mo! Kapag hindi mo siya binitawan, magdidisgrasya ka! Ha? Hindi mo ako matatakot sa baril na yan. At bago mo ako mapapatukan, ikaw ang madidisgrasya sa akin. Ikaw! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Aray ko! Bakit mo sinaktan ng guard? Ang pangat Natumba ko! tuloy sa sahig. Sakit! Aray. Hindi lang siyang susuntukin ko. Lahat kayo masasaktan sa akin kapag hindi nyo inilabas ang mag-ina ko. Huwag bitiwan mo ako. Tuluyan ko ng babaliin ang braso mo. Hoy! Bitiwan mo ang doktor! Ah, mga pulis! Itaas mo ang mga kamay mo! Sir! Huwag mo akong tutukan ng baril. Hindi ako masamang tao. Bibitiwan ko na si doktor. Ayan! Na! Mga polis! Salamat at dumating kayo. Salamat dumating kayo. Sulihin niyo na po ang lalaking yan, sir. Sige. Kami na ng mga kasama ko ang bahala sa kanya. Mapanganib po siya. Ikulong niyo siya. Sir, saan niyo ako dadalhin? Sa presinto, Huwag niyo akong ikulong. nanggugulo ka at nananakit sa ospital. Hindi ko gustong gawin yon. Napilitan lang ako maging marahas dahil na rin sa kagagawa ng mga empleyado ng ospital. Pinilit nila akong saktan ko sila. Bakit? Ano ba ang problema mo sa kanila? Itinago nila sa ospital ang asawa ko at anak na lalaki na 10 taong gulang. Bakit naman nila gagawin yun? Hindi ko alam. Huwag kang magparatang ng wala kang katibayan. Mapapatunayan ko sa inyong nagsasabi ako ng totoo. Hindi ka namin kilala. Paano kami maniniwala sa'yo? Maniwala kayo sa akin, sir. Nakikiusap ako sa inyo.
totoong itinago sa ospital ang mag-ina ko. Kaya tulungan niyo akong mabawi ko sila. Para niyo ng awa. Paano namin malalamang nagsasabi ka ng totoo? Paano? Doc, nasaktan po ba kayo? Hindi gaano. Pero kung hindi dumating ang mga pulis, baka tuluyan ang pinali ng lalaking yun ng isang braso ko. Ako naman po, masakit pa hanggang ngayon ang panga kung sinuntok niya. Aray ko. Papanganib ang taong yun. Wala po siyang sinisino. Kahit sino, sinasaktan niya. Kumalma lang siya nang makita ang mga pulis. Eh, Doc, hindi kaya may sakit ang taong yun na naghahanap sa kanyang mag-ina? Ha? Hindi kaya nababaliw siya? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ernie. Eli, sir. Eli pangalan ko. Ganun ba? Nagkamali yata ako ng dinig ko sa'yo kanina. Bubusoy na kasi ang sasakyang nakasalubong natin kaya hindi ko masyadong naintindihan ang pangalan mo nang sabihin mo sa akin. Sir, isinama ko kayo sa lugar na ito. Dahil dito kami na-aksidente ng pamilya ko. Malalaman natin kung totoo ang mga sinasabi mo. Ayan, sir. Ayan yung kotse namin mag-anak na sumalpok sa puno. Nanggaling na kami dito. Dahil may nag-report sa amin sa presinto na may na-aksidente dito. Tingnan nyo, sir. May mga bakas pa ng dugo sa loob ng sasakyan. Kasi nga, kasama ko ang aking mag-ina ng mga aksidente kami. Ang iyong mag-ina? Oo. Silang kasama ko sa ospital kanina, sir. Nagpunta kami ron ng misis ko para ipagamot ang aming anak na nasugatan sa ulo. Pero nang malingat ako, nawala doon yung asawa at anak ko. Kaya hinanap ko sila. Pero hindi ko sila matagpuan. Ikinakaila sila sa akin ng mga empleyado ng ospital. Bakit naman nila gagawin yun? Hindi ko alam, sir. Pero sigurado ko, itinatago nilang asawa at anak ko sa ospital. Baka may gagawin silang masama sa aking mag-ina. Kapitan. Doktor, nagbalik kami dito sa ospital dahil sa sumbong ng lalaking dinampot namin kanina. Bakit hindi niyo ba po siya kinulong, sir? Ayon sa kanya, nagpunta sila ng asawa niya rito para ipagamot ng kanilang anak. Hindi po totoo yun, sir. At anong totoo? Mag-isa pong dumating ang taong yan dito sa ospital kanina. Ang akala ko po siya magpapagamot dahil may sugat siya sa pisngi. Kasi nga, na-aksidente raw ang kanilang pamilya. Nakita ko ang sasakyan nila na sumalpok sa isang puno. Nang dumating dito sa ospital ng lalaki yun, sir, hindi ko kagad naasikaso eh. Dahil may ginagamot akong ibang pasyente. Pero ano, Dok? nang ang taong yun ang aasikasuhin ko, hinahanap na niya sa akin ang kanyang mag-ina. Sinabi po namin sa kanya na hindi namin nakita ang mag-ina niya. Pero ayaw niyang maniwala sa amin. Tapos nagsimula na po siyang maging marahas. Kung hindi totoo ang reklamo sa akin ng Ellie na yun, nasa kanyang problema. Wala rito sa ospital. Talagang walang problema rito. Hindi po totoo ang paratang ng lalaking yun na may nangyayaring misteryo dito sa ospital. Hindi po totoo yun. Kanina pa pumasok si Kapitan sa ospital. Pero
hanggang ngayon wala pa siya. Bakit kasi iniwan niya ako dito sa mobil? Sana isinama niya ako sa pag-iimbestiga sa mga empleyado ng ospital para hindi makapagkailama ngayon at mapilitin silang umamin na tinatago nila sa ospital ang asawa at anak ko. Sana mapaamin ni Kapitan ang mga taga-ospital para mapilitan ang mga yon na ilapas ang aking mag-ina. Ang asawa at anak ko, sina Beth at Kino, hindi sila mawawala kung walang nagtago sa kanila. Sigurado ako ron. Dahil gaya ko, ayaw din nilang mapalayo sila sa akin. Isang araw ko lang na mapalayo sa amin ni Kino. Hindi na kami mapalagay ng anak mo, Ellie. Alala na kami sa'yo. Hindi kami mabubuhay na mag-ina kung wala ka. Daddy, kung wala ka, namimiss ko po namin ni Mami. Kaya sana po, kapag hindi destino ko huli ng trabaho sa malayo, kung pwede sana, isama mo na kami ni Mami. Namimiss ka kasi namin kapag wala ka, Daddy. Miss na miss ka po namin ni Mami. Sa loob ng 1 linggo lang na mapalayo ako sa aking mag-ina. Nangungulila na kami sa isa't isa. Kaya hindi mawawala sina Beth at Kino kung walang nagtago sa kanila. Magpapatuloy ako sa paghahanap sa kanila at tutuklasin ko ano man ang dahilan ng pagkawala ng aking mag-ina. Ano man ang misteryo sa ospital na ito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Sir, kukulong niyo na ba ako? Iimbestigahan ka lang namin sa presinto. Bakit akong iimbestigahan niyo? Nakausap ko na ang mga empleyado ng ospital. Itinanggi nila ang mga paratang mo sa kanila. Sir, totoo ang sinasabi ko sa inyo. Akong paniwalaan niyo. Wala kang ebidensya na itinago sa ospital ang asawa at anak mo. Malalaman natin ang totoo kapag nagbalik tayo roon at naghanap sa buong building. Mahirap ang gusto mong mangyari. Sir, tulungan niyo sa anak ko na matagpuan ang pamilya ko. Marami kaming trabaho sa presinto. Katungkulan ninyong tulungan ang kagaya kong humihingi ng tulong sa inyo. Kumalma ka lang. Nakikiusap ako, sir. Mamakawang. Tulungan niyo kung mahanap ang mag-ina ko. Parang awan niyo na. Tulungan niyo ako. Pasensya na. Pinagbigyan na namin ang pakiusap mo. Nag-imbestiga na kami sa mga taong pinagdududahan mo ng masama. Pero wala kaming makitang dahilan para tumulong kami sa iyo sa paghahanap sa asawa at sa anak mo doon sa ospital. Kung gano'n, bababa na ako, sir. Bakit? Babalik ka sa ospital para hanapin na naman ang pamilya mo? Magbalik man ako doon, ipagagamot ko na lang ang sarili ko. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng anumang gulo. Kapag may nagsumbong uli laban sa'yo,
dadamputin ka na namin. Makukulong ka na. Guard, Ikaw na naman? maaari ba akong pumasok sa ospital? Hindi. Papagamot lang ako. Sa ibang ospital ka na magpagamot. Marami na rito sa amin ng mga kasama ko natakot sa'yo. Pero guard, Kahit anong sabihin mo, hindi kita maaaring papasukin. Umalis ka na, sir. hindi maaaring hindi ako pumasok sa ospital na ito. Akin ay ba't mo? Ay, ang service firearm ko! Sir! Narito ang mag-ina ko. Kaya hahanapin ko sila. Ibalik mo sa akin yan. Huwag mo itutok sa akin yan, sir! Sasoli ko itong baril mo Ay, kapag natagpuan ko ng aking mag-ina. Sir! Pero wag mo akong hahadlangan sa paghahanap sa kanila. Relax! Wag na wag! Relax lang, Dahil sir! pasasabugin ko ang ulo mo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Alam kong tatawag uli sa presinto ang babaeng gwardiya. Kaya kailangan magmadali ako sa paghanap sa aking mag-ina. Kailangan matagpuan ko sila at mailabas sa ospital na ito bago dumating ang mga polis. Ellie, Ha? Beth, ikaw nga pa. oo, ako nga. Baka ako, nananaginip lang ako. Mabuti na kita tayo. Kanina pa kita hinahanap. Bakit parang ligalig ka? Bakit ka napapayak? Ang anak natin. Nasaan si Kino? Sa pilitang kinuha siya ng mga attendant ng ospital. Inilayo sa akin. At pinigilan nila ako na sumunod sa kanila. Saan dinala ang anak natin? Dadalhin doon sa operating room. Wala silang karapatang sapilitang kunin ang anak natin at pigilan kang sumunod sa kanila. Kaya nga, nag-aalala ako para kay Kino. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Baka mamaya, kung anong gawin nila sa ating anak. Hindi nila maaaring gawa ng masama si Kino. Oh, may baril ka? Oo. Halika sa operating room, Pet. Sige. Kukunin natin ang ating anak. Kapag may humadlang sa atin sa pagbawi natin kay Kino, magiging kriminal ako. Ano? Nanggugulo na naman si Ellie dyan sa ospital? Oo, Kapitan. Kaya tumawag ulit ako dyan sa presinto. Pinabayaan ko bumalik siya dyan. Dahil sabi niya, magpapagamot lang siya. At hindi na siya gagawa ng gulo. Hindi na siya magpipilit maghanap sa kanyang mag-ina. Maghahanap pa rin daw siya sa kanyang mag-ina, kaya nagpilit siyang pumasok sa ospital. Nasa taong yun talaga ang problema. Kapitan, inagaw niya ang aking service firearm. Ha? Armado na si Ellie? Oo, kaya lalo siyang mapanganib ngayon. Kung ganun, medyo dumistansya kayo sa kanya. Baka mayroon siyang madisgrasya. Babalik agad kami ng mga kasama ko dyan sa ospital. Sige ho, magmadali po sana kayo, Kapitan. Dadakpin namin si Ellie. Ikukulong namin siya. Pet, walang tao rito sa operating room. Pero, narinig ko sinabi ng mga attendant ng ospital. Dito nila dadalhin si Kino. Mga walang iyas sila. Malamang, may masama silang balak sa ating anak. Ellie, Pet, kapag may masamang nangyari sa anak natin, gaganti ako. Maghuhurumentado ko. Papatay ako. Balikan natin ang kasaysayang
tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Kapitan! Mabuti dumating na po kayo. Nasaan si Ellie? Nasa loob po ng building. Bakit akong pupunta siya sa operating room? May hawak siyang baril. Dok, dito lang kayo sa labas ng ospital. Marami po mga pasyente. Nurse at iba pang doktor sa loob ng building, Kapitan. Baka madisgrasya sila. Oo nga ho. Baka mga pasyente at mga kasama namin ang pagbuntunan ng galit ng lalaking tila wala sa kanyang sarili. Ben! Sir! Pasukin na natin ang ospital! Yes, sir! Yes, sir! Yes, Kapitan! Armadong daw dadapin natin. Kaya handaan niyo ang inyong mga sandata. Yes, sir! Kap, mag-iingat kayo. Baka manlaban po ang taong dadakpin nyo. Kapag nanlaban siya at pinaputukan niya kami ng mga kasama ko, mapipilitan kaming dapin siya. Buhay o patay. Saan, Beth? Saan maaaring dinala ng mga taga rito sa ospital ang ating anak? Ewan ko, hindi ko alam, Ellie. Bakit nila kukunin at itatago ang ating anak? Wala akong maisip na dahilan. May sugat pa naman si Kino. At hirap na hirap siya. Hindi ko makakalimutan yung mga huling pag-uusap namin ng ating anak. Mami, lalo pong masakit ang sugat sa ulo. Kino, kung pwede nga lang, nasa akin na lang malipat ang sugat mo. Ako nang mahirapan, huwag lang ikaw. Hirap na po. Kunting tiis lang, anak. Magagamot ka. Para gusto ko na pong matapos maghihirap ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Huwag mo kaming iiwan ng daddy mo. Bukan umiyak, Mami. No, lumaban ka, please. Para sa amin ng daddy mo. Opo. Nanapan po, Mami. Nanapan po. Para sa inyo ni Daddy. Iyon ang tiniyak sa akin ng anak natin, Ellie. Lalaban siya para sa atin. Ang anak natin, kahit nahihirapan siya, susunod pa rin siya sa gusto natin mangyari. At ayaw niyang nahihirapan tayo at nagpo-problema. Pero may sugat si Kino. Nanghihina siya. Nahihirapan. Walang kalaban-laban. Wala siyang kakayang tumakas sa mga taga-ospital na bumihag sa kanya. Mga walang iya sila. Mga hayop. Mga walang konsensya. Malamang binihag nila ang anak natin para kunan ng mga mahalagang organ sa katawan. Mga wala silang awa. Magkamal lamang sila ng salapi, maatim nilang pumatay ng kanilang kapwa. Ng isang sugatan at inosenteng bata na gaya ng ating anak. Sa labis na kasamaan nila, sa karumal-dumal na gagawin nila sa ating anak, masisisi mo ba ako kung maging marahas akong pet? Masisisi mo ba ako kung dahil sa pagtatanggol ko kay Kino, maghurumentado at makamatay ako? Wala sa tabi ko kasama ko. Bet? Bet, nasaan ka? Saan ka nagpunta? Bakit umalis ka sa tabi ko? Bet? Bet? Mga kasama, mag-ingat tayo. Aliso tayo lagi. Panatiliin natin nakahanda ang ating mga sandata para hindi tayo masalisiyan o marisgrasya ng taong hinaharap natin.
Maliwanag ba? Yes, sir! Sir! Ayun ang hinahanap natin. Ayun siya! Ayun! Umakyat sa hagdan. Susundan ko siya. Mag-elevator kayo para malansin natin siya. Yes, sir! Yes, sir! Huwag magkakamali ang Eli na ito ng manlaman kapag dinakip namin siya. Kapag nanlaban siya at nagpaputok, madidisgrasya siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Paging Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room. Doc, tinatawagan po kayo sa loob ng ospital. May pasyenteng dinala sa operating room. Kailangan daw po kayo ron eh. Papasok ako sa loob. Ay, Doc, naroon po yung taong nangagaw sa baril ko. Guard, may sinumpaan akong tungkulin. Baka malagay po sa panganib ang buhay niyo, Doc. Kailangan kong gampanan ang tungkulin ko kahit malagay sa panganib ang buhay ko. Kailangan matagpuan ko agad sa ospital na ito ang aking makina bago may humadlang sa akin sa paggalugod sa buong building. Oh, may mga pulis na umahabol sa akin. Tigil! Hindi ako magpapaabot sa kanya. Sumuko ka ng maayos! Kung ayaw mo mapahamak! Hindi ako susuko! Ngayong nakapagkubli ako rito sa gilid ng pasilyo, aapaman ko ang pulis na umahabol sa akin. Pagsulpot na rito sa pinagkukublihan ko, ipupukpuk ko ang puluhan itong hawak kong panay sa uli niya. Babasagin ko ang buko mo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ay, Kapitan! Ano po nangyari? Pinukpok ni Eli ang ulo ko kaya napahandusay ako sa pasilyo. Uy, At kaya lumabas muna ako sa ospital. mabuti. Hindi kayo pinaputukan ng lalaking desperado. Pagbagsak ko, nagpatuloy siya sa paghahanap sa kanyang mag-ina. O lubang mapanganib po ang taong yun. Inahanap na siya ng aking mga kasama. Wala po siyang sinisino. Malamang, hindi po siya pahuhuli ng buhay. Isa lang alam kong makapagpapakalma sa kanya. Ano pong... Kapag nakita na niya ang kanyang mag-ina. Pero Kapitan, talaga pong wala rito sa ospital ang hinahanap niya. Wala nga kaya. Kapitan, Walang taong magiging desperado at halos maghurimentado kung hindi totoo na nasa peligro ang kanyang mga mahal sa buhay. wala pong dahilan para itago namin dito sa ospital ang kapamilya ng kahit sino. Malalaman ko. Kapitan, Kapag nadakip na namin si Ellie, magsasagawa kami ng mga kasama ko ng search and rescue operation sa buong ospital para malaman namin kung mayroon ngang nangyayaring misteryo dito. Kapag may humadlang sa paghahanap ko sa aking mag-ina, hindi ako mangigiming gamitin itong baril ng gwardya. Magkamatayan ako, magkakamatayan. Ellie, Pet, bakit bigla ka na lamang nawala sa tabi ko kanina?
May namataan kasi akong ilang attendant ng ospital na may kargang pasyente. Kaya sinundan ko. At nakita ko kung sinong pasyenteng karga nila. Sino? Si Kino. Nasaan ang anak natin? Ipinasok sa operating room. Sumunod ka sa akin, Pet. Oo, Huwag ka nang lalayo sa tabi ko, ha? hindi na. Kapag nagkataon, kapag nakita kong nasa panganibang buhay ni Kino, kapag ninakaw ang mga vital organ ng katawan niya ng mga taong ospital, magiging kriminal ako. Scalpel? Ito po, Dok. Itigil ang operasyon! Dok, yung lalaking desperado. Dok, may hawak siyang baril! Walang kikilos sa inyo ng masama. Kukunin ko ang anak ko! Wag! Huwag mo kanigahin ng pasyente. Kasalukuyan ko siyang ino-operahan. Itatakas ko ang anak ko. Huwag ninyo kong aadakan. Kapag hinadlangan niyo ko na maitakas ang anak ko, papatay ako! Papatay ako! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Bet! Sumunod ka sa amin ni Kino. Bilisan mo! Oo, Ellie. Hindi ako hihiwalay sa inyo ng anak natin. Kino, itatakas kita dito sa ospital. Hindi ako papayag na nakawin ng mga doktor ang mga mahalagang parte ng katawan mo para pagkakitaan nila. Sakit pa rin po. Huwag kang mag-alala, anak. Dadaling kita sa ibang ospital. Doon sa may tutulong na gagamot sa iyo. At hindi magnanakaw sa mga parte ng katawan mo. Ay, may mga pulis! Hoy! Huwag mo takas ang pasyente! Itaas mo yung mga kamay at sumuko ka ng mayos! Hindi! Mga pulis kayo lalapit! Kapag lumapit kayo, kapag hinadlangan niyo ako, hindi na ako sa itaas magpapaputok. Kaya hayaan ninyong makalis kaming mag-anak sa ospital na ito. Kapag hinadlangan niyo kami, papatay ako! Papatayin ko kayong lahat! Sa narinig kong mga putok sa loob ng ospital, baka may mga kasama na ako na disgrasya. Kaya pumasok na ako. Walang susunod sa aming mag-anak! Walang susunod! Si Ellie, may karga siyang pasyente na nakabalot sa kumot. Kapitan! Huwag kang lalapit! Ellie! Huminahon ka! Huwag mong itutok sa akin ang hawak mong baril! Pabayaan ninyong makalabas kaming mag-anak sa ospital na ito! Huwag kang magpapaputok, Ellie! Lumayo ka sa amin ang asawa ko't anak! Lumayo kayong lahat! Ellie, mag-usap tayo na maayos. Pag-usapan natin ang problema mo para matulungan ka namin. Huwag mong idamay sa kapusukan mo ang pasyenteng karga mo at baka siya mapahamak! Bet, Kino, ano man ang mangyari, itatakas ko kayo sa ospital na ito. Oo, Ellie. Oo. Sige po, Daddy. Uwi na po tayo. Ay, Daddy. Bet, asawa ko, Kino, anak ko, dahil sa pagmamahal ko sa inyo mag-ina, handa akong pumatay at mamatay. Ellie! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo anak ang pasyenteng karga mo at wala kang asawang kinakausap sa tabi mo. Nag-iisa ka lang na nakatayo kargang pasyenteng hindi mo kaano-ano. Ano ba yung pinagsasabi mo, Kapitan? Kapitan, mag-iingat. Anak ko ang karga ko! At katabi ko ang asawa ko! Bakit biglang nawala ang asawa ko? Bet! Bet!
Ellie! Hindi mo anak ang pasyenteng karga mo! Anak ko siya! Lalaki ang anak mo, hindi ba? Oo! Babae ang pasyenteng karga mo! At, babae nga pasyente karga ko. Babae. Hindi si Kino. Hindi ang anak ko. Mula sa ospital na ito ang iyong mag-ina! Hindi! Narito ang asawa at anak ko! Narito sila! Wow! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Bakit wala rito sina Beth at Kino? Nasaan ang aking mag-ina? Ellie, akin ang baril na hawak mo. Ibigay mo na sa akin. Beth, Kino, nasaan kayo? Mga kasama, kunin niyo ang batang babaeng pasyente na karga ni Ellie. Ibalik niyo siya sa operating room. Ellie, walang misteryong nangyayari sa ospital na ito. Hindi tinago dito ang iyong mag-ina. Wala rito ang iyong asawa at anak na hinahanap mo. Ang lahat ay bunga lamang ng iyong imahinasyon. Ng hallucination. Tama ka, Kapitan. Ang buong akala ni Ellie, may misteryong nangyayari dito sa ospital at itinatago rito ang kanyang asawa at anak ay bunga lamang ng pagkakaroon niya ng hallucination. Napag-alaman ko rin, Doktor. Kare-report lamang sa aming presinto. Namatay sa aksidente ang asawa at anak ni Ellie. At ang bangkay ng kanyang mag-ina ay kinuha at inilagak sa isang puniraya sa kabilang bayan. Hindi matanggap ni Ellie ang pagkawala ng kanyang mag-ina. Kaya nagkaroon siya ng severe psychotic disorder ng hallucination. Isang uri ng karamdaman sa pag-iisip na nakakakita, nakakarinig, at nakakaramdam ng mga bagay na hindi naman totoong nangyayari. Na naranasan ng isang taong dumanas ng lubhang masaklap na pangyayari. Katulad ng biglaang pagkamatay ng mga mahal sa buhay na hindi niya matanggap. Doktor. Well, sa paglipas ng mga araw, magagamot din ang naging sakit ni Ellie. Matatanggap rin niya ang pagkawala ng kanyang mag-ina. At maniniwala rin siyang walang misteryo sa ospital na ito. Wala. Hallucination o pag-aakala sa mga bagay na walang katotohanan ay hindi imposibleng mangyari sa isang taong ang isip ay lubhang nababahala at naguguluhan. Paano pa kaya kung ang pagkagulo ng isip ay lalo pang palalain ng labis na pag-aalala sa mga mahal sa buhay? Dito natatapos ang ating tamo sa linggong
ito na pinamagatang misteryo sa ospital. Sa isa na naman, gabi ng laki. Nagsiganap Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog, premyo sa musika ni Buboy Salonga. Supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng laki.